Sa isang malaking opisina ng korporasyon, tahimik na lumapit ang isang matandang janitor sa opisina ng boss matapos ang pananghalian. Magalang siyang nagtanong, "Sir, tapos na po kayo? Pwede ko na pong kunin ang plato?" Tahimik na itinulak ng boss ang plato papunta sa kanya. Walang salitang binitiwan. Maingat na kinuha ito ni Ryan, ang matandang janitor. Dahan-dahang lumakad palabas ng opisina, ngunit saglit na lumingon pabalik, tila may mabigat sa kanyang damdamin. Mula sa reception desk, tahimik siyang pinagmamasdan ng isang batang babaeng receptionist. May napansin siyang kakaiba sa kilos ni Ryan. May lungkot at kababaang loob na tila humaplos sa kanyang puso. Ilang sandali pa, hindi na siya mapakali. Tumayo siya at marahang sinundan si Ryan patungo sa maliit niyang silid. At doon, halos mapahinto ang tibok ng kanyang puso sa nakita. Sa isang sulok ng kanyang munting kwarto, tahimik, payapa, at may dignidad habang kumakain ng tira-tirang pagkain mula sa plato ng boss. Walang butil ng kaning sinayang. Bawat subo ay may pasasalamat. Napatigil ang babae, hindi siya makapagsalita. Tahimik siyang bumalik sa kanyang lamesa, bit-bit ang bigat sa dibdib at kirot sa puso. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ng boss dala ang ilang papeles. Matapos ang pananghalian, muling sumigaw ang boss, "Ryan, kunin mo na ang plato." Ngunit bago pa makarating si Ryan, mahinang nagtanong ang receptionist, "Sir, kung okay lang po, tanong ko lang po, bakit po kayo laging nagdadala ng sobrang daming pagkain?" Napabuntong hininga ang boss. "Galing to kay mama, pinagluluto pa rin niya ako araw-araw. Lagi kong sinasabi, sobra to, pero sabi niya, baka daw magutom ako." Tahimik na tumango ang receptionist, pero hindi siya nakatiis. Muling nagtanong, "Sir, alam niyo po ba kung anong ginagawa ni Ryan sa mga tirang pagkain niyo?" Nagkibit balikat ang boss. Siguro tinatapon niya. Magsasalita na sana siya nang dumating si Ryan para kunin ang plato. Napigil siya, walang salitang lumabas. Pagkaalis ni Ryan, humarap siya sa boss. "Sir, pwede po ba kayong sumama sa akin? May ipapakita lang po ako." Tahimik na sumunod ang boss. Sa bawat hakbang, hindi niya alam kung anong aasahan. Hanggang sa sumilip sila sa kwarto ni Ryan, at doon bumungad sa kanila ang tanawing hindi inaasahan ng boss. Muli, kumakain ng tira-tirang pagkain na para sa iba'y basura, pero para sa kanya ay isang biyaya. Hindi nakapagsalita ang boss. Lumapit siya. "Ryan, anong ginagawa mo?" Agad tumayo si Ryan, nahihiya. "Sir, wala po akong baon mula sa bahay." Tahimik ngunit ramdam ang bigat. "Pero Ryan," tanong ng receptionist, "may sweldo ka namang 10,000. Saan po napupunta?" "Nagpapadala po ako ng 7,000 sa pamilya ko sa probinsya. 2,000 piso ang renta ng kwarto. Yung natitira, 1,000, panggastos ko na po sa isang buwan." Nagulantang sila. "Paanong kasya yon, Ryan?" Ngumiti siya. Pagod ngunit puno ng pananampalataya. "Kaya po, 2 anak ko ang nag-aaral. May sakit po ang asawa ko. Ako lang po ang umaalalay. Wala na po akong ibang matakbuhan." Hindi na mapigilan ng boss ang emosyon. "Ryan, simula bukas dadagdagan ko ng 10,000 ang sweldo mo. At mula ngayon, ako na ang magdadala ng baon mo araw-araw." Nagulat si Ryan. "Sir, hindi niyo po kailangan gawin to para sa akin." Ngunit nginitian siya ng boss at buong pusong sinabi, "Ryan, napakaraming tao sa mundo ang nagugutom. Hindi natin sila lahat kayang tulungan. Pero kaya nating alagaan ang mga taong nasa paligid natin, yung mga tahimik na nagsisilbi sa atin araw-araw. Kung bawat isa sa atin ay gagawa ng kabutihan, walang sino man ang matutulog na gutom. Ang kabutihan ay hindi kailangang malaki. Minsan, sapat na ang bukas na mata, pusong marunong makiramay, at kamay na handang tumulong."